Salamat sa maaraw at hindi maulan na araw. Di ba? We thank God for this opportunity as we hear the famous multiplication of loaves. No? But I would like to focus, we are familiar, lagi natin narinig yung kwento ng pagpapakain, no? That miracle, no? We hear that. But I would like to focus on the St. John Mary Vianney. Makikiusap tayo, Charlie, pakisarado naman to, no? Baka sakali mabawasan yung ingay. May competition na, no? Makikiusap tayo. Yan. I wonder if it will help, no? Kasi doon dumadaan sa taas eh. May first Monday, medyo malakas yung ingay. But anyway, mas okay yata pag nakasarado. Ayan. Diba? Mas okay ba? Ha? Mas okay ba? Ayan. Sige, sarado natin. Yun pala, pag Monday lang naman eh, medyo maingay yung trompa nagko-compete sa atin. Kinukwento ko kahapon, kasi ngayon, piyesta ng santo, ang pangalan, St. John Mary Vianney. No? Hindi siya masyadong kilala. Siya yung patron. Nung dati, siya yung patron ng mga parish priest lang. No? Kawawa naman yung mga guest priest, yung mga assistant priest, yung mga pare na hindi parish priest, di ba? So, simula nun, ng the year 2000, siya yung ginawang patron ng lahat ng pare. Whether religious, di ba, mga Franciscans, mga Jesuits, Benedictines, hindi lang mga parish priest, hindi lang mga diocesan priest, katulad namin, kung hindi, lahat ng pare ang patron yung ating sineselebrate ngayon. So pakibati lang yung mga kakilala nyong pare, batiin nyo at ipagdasal, no, sapagkat araw ng mga pare, dahil kay St. John Mary Vianney. Kinukwento ko kahapon, no? Galing akong Bicol. Salamat sa inyong panalangin, ako'y 29th priestly anniversary nung July 31. Pumunta ako sa Bicol at nag-celebrate kasama yung aking mga kaklase sa Bicol, sa Sorsogon. Kasi yung aking kaibigan, yung aking classmate rather, si Bishop Alan Dialogo, Bishop ng Sorsogon. Kaya doon kami nag-celebrate ng 29th anniversary. At sabi niya, kasi maraming problema ang walang bukasyon, walang gusto magpare. Pero sa kanila, ang dami-dami nilang seminarista, marami silang ordinasyon. Sabi ko, itong observation nila sa Sorsogon, sabi ko, saan galing ang bukasyon nyo? Bakit marami kayong pare? Ano sa palagay nyo ang sagot? Bakit maraming pare? Saan galing yung mga seminarista? Kinuwento ko ito kahapon eh. Yung mga nakarinig kahapon, alam nyo na yung sagot, di ba? Saan galing yung mga hindi nakarinig? Saan galing ang mga seminarista? Saan galing? Wala ka kahapon? Saan galing? Saan galing ang seminarista? Sa palagay nyo, saan maraming galing? Ha? Sige. Saan? Sa mga sakristan. Oh. Sabi niya, mga 80 to 85% galing sa mga sakristan. Yung mga altar servers. Kaya, kasi nakakasama nila yung pare, di ba? Nakikita nila, at yun yung 80 to 85% galing sa mga sakristan. Saan ang gagaling yung natitirang mga 15%? Saan galing? Kahapon sabi ko, kung mahulaan nyo, bibigyan ko yun ng 1,000. Ngayon, alam nyo na. Tapos sabi ko, hindi lang 1,000, 10,000 ang bibigay ko kung mahulaan nyo saan galing yung remaining mga 15%. Saan galing? Yung iba alam niya na eh, kasi narinig niyo kahapon eh. Yung remaining mga 10 to 15% galing sa mga dating seminarista
o dating altar server, no? Nung bata sila, altar server sila, yung mga dating seminarista lumabas ng pagka-seminarista, nag-asawa, yung kanilang mga anak, yun ang ganiwa nilang, yun ang mga sakristan ngayon. Mga anak ng dating seminarista na naging altar server, yung mga altar server naman, yung mga hindi ginawa ng mga tatay, pinagpapatuloy ng mga anak. So bale, ang mga seminarista galing sa mga sakristan at sa mga dating seminarista na lumabas. At ngayon, yung mga anak naman nila ang mga nagpapatuloy ng pagiging seminarista. Doon nagmumula. Kaya sabi niya, ang daming pare. Maraming pare sa Bicol. Alam natin yan, di ba? Lagi na lang, taga-saan ka? Taga Bicol. Taga-saan ka? Taga Bicol. Ang daming taga Bicol na mga pare. At sabi niya, sa Sorsogon, lalo na sa Sorsogon. Sa buong Bicol, napakarami sa Sorsogon. Kinakwento niya. So kaya kailangan natin alagaan pala. Ngayon ko na narinig, sabi ko, naku, kailangan natin alagaan ng mga sakristan. No? Hayaan nyo yung mga anak ninyo, sige, magsakristan kayo, di ba? At sana kami mga pare, maging inspirasyon, hindi inaabuso yung mga sakristan, hindi naging magandang halimbawa. Kailangan natin, kaming mga pare, maging magandang halimbawa para maengganyo sila, magpare, at malutas yung isang problema natin sa maraming paraan eh. Maraming kontribusyon ng pamilya, no? Maraming kontribusyon. Pero mahirap, napakahirap kumuha ng bokasyon sa syudad. Sa probinsya, mas madali eh. Pero materialistic ng mga nasa syudad. Kaya we have to do something about it. Kung hindi, wala nang pare na galing sa Maynila, galing sa syudad. Lahat ng pare galing Bicol. Manggagaling sa probinsya, manggagaling ng India, manggagaling sa iba-ibang lugar. Pero yung galing sa syudad, kokoonti na lang. Kaya kailangan natin magdasal para dumami ang bokasyon. Para nga sa mga babae, sinasabi ko, kung may mga bata, no? Huwag nyo na tuksohin yan, ha? Pumapasok na sa seminaryo yan. Tuksohin nyo pa. Niloloko ko lang. Pero okay lang tuksohin nyo kasi kung walang bokasyon, wala naman. Kung meron, at least, bago sa seminaryo pa lang, nasusubukan na. Alam ka naman mag-girlfriend yan, pagpari na. Mabuti pala, habang pumapasok pa lang, naguhubog pa lang, sinusubukan na kung talagang dapat kang magpare o dapat kang mag-asawa. No? But just the same, the message is sana we need to pray for vocations, especially for the priesthood. Kasi kukunti na lang. At mga natitirang pare, kunyari kami, 20 kami inordinahan noong 1996. 20, imagine 20 kami na ordain na, 2 lumabas. Kaya yung mga pare, nakiusap kami, ipagdasal. Kasi yung iba lumalabas. Kaya kailangan natin ng panalangin. Kaya maraming salamat sa inyong panalangin. Maraming salamat sa inyong pagbati sa araw na to as we thank this patron of all priests, St. John Mary Vianney. Humingi tayo ng tulong, pa-inspire tayo sa kanyang buhay. No? Dahil wala nang panahon, nakikiusap ako sa inyo, i-google nyo, napakasimple naman ng buhay ni St. John Mary Vianney at tayo'y ma-inspire. Nakaka-inspire talaga, nakaka-inspire ang buhay nitong napakasimpleng pare si St. John Mary Vianney o tinatawag na St. John of Ars. Ang Ars, A-R-S, isang bayan sa France, isang maliit na bayan sa France, kung saan ang galing itong si St. John Mary Vianney. No? Nagpapasalamat. May kakilala nga ako, ang pinangalan niya sa kanyang anak, ito,
hindi lang first two names, kundi pati apelyido. Para sana maging pare yung anak niya. Ang pangalan ng anak niya, Saint John Mary Vianney. Ha? Yan ang first name niya, yan ang haba. Ang apelyido, Concepcion. No? So talagang pinangalan ni Marivic Concepcion, pinangalan niya sa kanyang anak, Saint John Mary Vianney. Sana magpare, di ba? Pero hindi nagpare. Pero we need your prayers. We need vocations. Excuse me. And we have to do our own small share, all our own small share, para patuloy na lumago ang ating mga bokasyon. Alam naman natin sa Europa, zero. Lahat ng seminarista doon, iba-ibang nationality except European. Wala nang pare. Wala na rin nagsisimba. Pag wala nang pare, wala na nagsisimba, ano mangyayari? Kaya ang mga parokya doon, team ministry, yung tatlong magkatabing parokya, isang pare. Kasi wala na eh. Wala naman nagsisimba. Wala naman, no? Yung ibang simbahan sa New York, ginagawang restaurant. May isa nga ginawang discotheque. Isipin nyo, kasi wala na eh. Kung hindi natin gagawin yung ating tungkulin, mabubura, mawawala. Binubura ng kadiliman ang mga pare, binubura yung bokasyon, binubura yung value system ng pamilya, ng materialismo, para wala ng spirituality. Panay katawan na lang, panay panlabas na lamang. Amen.